Good morning. Ito ang isa sa mga lesson na nasa roadmap ng Amazon PPC. Kung na-hire kang Amazon PPC, ano isa sa pinakamahalagang report na alam mong i-download? So bago tayo pumunta dyan sa explanation na yan, bakit mahalaga ito? Kung makikita nyo, Amazon PPC VA roadmap natin is kung bagong pasok ka pa lang with no experience, phase 1, PPC assistant beginner ka. So, hindi ka pa yung talagang operator. Halimbawa, pumasok ka sa isang shop, sa store, yung mga madaling gawin pa lang ang ginagawa mo. And kung titingnan nyo dito sa ating roadmap, ang isa is download PPC reports. At dito sa gagawin nating video na ito, search term report ang ipapakita ko sa inyo. So, nag-start tayo sa pinakauna. Halimbawa, na-hire ka today or yesterday. Baka sabihin ni client mo, tingnan mo yung mga PPC reports natin. Actually, ganyan ang nangyari sa akin noong una sa experience ko. Hindi ako PPC manager. I was hired because I know how to use Microsoft Excel. Hindi pa ako marunong sa Google Sheets noon pero pareho pala. Then ang pinapagawa sa akin ng aking dating client is nagda-download ako ng search term reports. Daily yan. Kasi marami yung products. Pinapasa ko yung reports doon sa PPC agency. Merong agency na nag-a-analyze ng mga reports. Para sa mga dati ng mga Amazon Seller VAs, baka narinig nyo na, quartile ang aming PPC agency noon. So daily, puro reports lang ang ginagawa ko for beginners. Yan yung ipapakita ko sa inyo ngayon. So yun yung reason kung bakit mag-i-start tayo yan. Another thing, baka sabihin nyo, nagbago yung style natin ng tutorials natin. May nag-reach out kasi sa akin ng mga coaches ng Amazon na hindi daw tama yung dating ginagawa natin. Sa inisip ko, okay naman. Okay, so yung ipinabot sa akin na message is tinanggap ko naman. Kaya meron tayong kaunting binago, pero makikita nyo pa rin yung actual na ginagawa dito. So, start na tayo. So, ang video natin is downloading reports. Pag nasa balik tayo sa screen pala. Pag nasa Amazon pa lang tayo, so bubuksan natin ito. Kung hindi kayo baguhan sa pag-follow, meron na tayong video dyan. Hindi ito yung Amazon.com. Ito ay, yan o, tingnan niya sa baba, sa lower left. sellercentral.amazon.com home. Pag click natin yan, ito yung makikita natin. Okay? Yan yung Seller Central dashboard. So, yung mga concern sa akin noon na, wala, ba't mo pinapakita yung account ni client? Hindi nyo na makikita ngayon. Naka-erase na. Okay. Then, pag nandito na tayo, saan natin makikita ang campaign manager? Kasi campaign manager yung bubuksan natin. Okay. Dito natin i-click. Ito. Hamburger menu palang tawag dito. Yung tatlong guhit na yan. Pag click nyo yan, ito yung makikita nyo. Okay? So, pupunta kayo sa advertising and then campaign manager. Ulitin natin para madali. So, start from here. Sabi ni client mo, download reports. So, punta ka sa sellercentral.com. Pag nag-click ka dyan, ito ang makikita mo. Punta ka dito sa hamburger menu. Click. Then, ito ang makikita mo. So, punta ka sa advertising and campaign manager. Ngayon, gumawa ako ng isang file para maipakita ka sa inyo ng hindi screenshots itong next na mga gagawin natin. Huwag kayong ma-overwhelm kung anong nakikita nyo sa screen. Yun lang in-explain ko ang isipin ninyo muna. Huwag nyong sabihin, ala, ano yun? Ano yun? Ano yung nandun? Okay. So, pag nag-click na tayo sa campaign manager, ito. Pag nag-click na tayo dyan, ito na ang makikita natin.
Okay. Ito yung itsura ng campaign manager. So, ang account name natin is Provincianong VA. So, safe na yung aking totoong client. Hindi na makikita dyan. Okay na yan. Pero makikita nyo pa rin dito kung ano yung i-click. So, parang overwhelming, ano, ang dami-daming tinitingnan, no? Mga numbers. As we move along, ma-explain lahat yan. Ang tutorial na ito is paano mag-download ng report lang. So, yun lang yung i-explain ko muna. Kagaya ng dati, hindi masyadong maraming theory, strategy, ano ba yung actual na ginagawa. Siguro later on sa mga other videos natin, i-explain ko din kung bakit ginagawa yung ginagawa natin. Pero nag-i-stick muna ako kung ano yung ginagawa, actual na ginagawa. So, pag na-open na natin ang campaign manager, our task is download reports. So, makikita nyo dito sa left side, live ito Live ito pero hindi client account to. Yan Probinsyanong BA yan. Yan. So, hanapin natin yung campaigns yung nasa taas, recommendations, brand content, creative tools, insights and planning, measurement and reporting, audience, events, yan, tools and resources, all tools, billing, settings. Reporting ang pipiliin natin. Yan, measurement and reporting. Sa mga currently working as Amazon PPC managers, itong demo na ito is using the old interface. Kasi doon tayo nasanay, baka yun din yung dating mga ginagamit pa ng mga clients. But meron tayong bagong interface na nag-start this 2026. Gagawan ko din yon ng tutorial. Okay, balik tayo dito. So, click natin ang measurement and reporting. Tingnan nyo live Okay. May laman yan. Then ito ang next na makikita natin. So, dito tayo sa create report. Search term report yung gagawin natin, Okay. So, create report ang next. Mayroon yatang mga nagtitake notes doon sa mga naunang tutorials natin. Okay. Create report, click. Then, ito din, yung next na makikita, live yan hindi yan screenshot nag-i-scroll ako. Ito lang ang in-screenshot ko kanina kasi mayroong sensitive data dyan. Okay, so pagdating natin dito, makikita nyo naka-default na doon sa search term. Pero gusto ko lang ipakita kung ano pa yung mga report na pwedeng i-download. Yan targeting, advertise product, and so on and so forth. Okay. Pero search term, kasi ito yung palaging nadadownload. So, pwede din nating piliin kung Canada, Mexico, United States. Canada, Mexico, United States dito sa amin kasi yan yung mga nagbibenta kami dyan. Then, time unit, summary, report period, last 30 days. Hindi ko na binabago yan. Kung minsan, nire-rename ko dito. Nilalagyan ko ng petsa dito. Yung brand. Kasi kung ang dami mo nang dinownload na report at pumupunta sa download section doon sa computer, nilalagay ko yung brand, halimbawa Colgate, then petsa kung kailan ko dinownload. Yan yung ginagawa ko. Okay. Bahala na kayo kung paano nyo gawin din. Para kahit nandun lahat sa downloads folder, alam ko kung para kaninong brand yon and kailan ko dinownload yung search term report na yan. Then, click run report. Meron ding run report dito, pero ito yung i-click natin. Click, then ito na yung next na makikita natin. Ang magpapakita dito is pending yung ating search term report. Hintayin natin. Depende sa size ng data ng client mo. Kung minsan medyo matagal hintayin yung report. Kung maliit pa lang yung brand, yung account, baka it will take a few minutes lang. Pero pag malaki na yung account, in 30 days yung ating nilagay na date range is kung minsan umabot ng talagang medyo matagal, hindi naman isang buong araw. Parang wala naman akong hinintay na
mahigit 1 oras. Okay. So, pagtapos na, i-click lang natin yung download. Ito yung download. Oh. May pababa. Okay. So, da-download na. Then, kapag na-download na natin, ito yung itsura. Yung itsura. Ngayon, hindi ko pa i-explain ito kasi hindi kasali doon sa purpose ng tutorial natin. Pero isa ito sa mga lessons natin sa mga susunod na mga demos, tutorial videos. Tingnan niyo, makikita dito yung spend ng ads. Makikita niyo din, halimbawa, i-sort ko ito sa largest spend. Merong nag-spend ng $11 na ads. Pero tingnan niyo dito, merong nag-spend ng 6, 4, 4, pero walang sales. Ito okay lang kasi nag-spend ng 11 at nakabenta ng $74. So ito yung mga ina-analyze at dinidesisyonan kung anong gagawin ng mga PPC. Tingnan natin sa roadmap natin kung nasaan na yon. Search term mining, add negative keywords, keyword expansion. Dito, bid optimization. Pwede rin sa add negative keywords doon sa report. Based sa report na ito na dinownload natin, pwedeng gawin ng isang PPC manager ang add negative keywords. Keyword expansion, pwede rin. Search term mining. Ang dami pala, kaya yun yung una talaga. And bid optimization. Okay. So, yun. Ngayon, ang ginagawa, kasi Microsoft Excel ito, kung minsan, so papakita ko rin sa inyo, punta ka sa Google Drive mo, upload mo, new, file upload, then hanapin mo yung dinownload mo, then upload, open. Okay? So, pupunta na yon sa Google Sheets, sa Drive, then yun yung ibibigay natin sa ating client or doon sa PPC manager na mag-analyze ng report. So, yan ang short demo tutorial natin, lesson 1 doon sa roadmap. So, kung alam natin gawin yan, magiging valuable tayo sa ating client. Basic lang, pero malaking tulong na din yan. Kasi beginner, like, tingnan nyo doon sa roadmap, beginner pa lang. Pero unti-unti, kung titingnan nyo dito sa roadmap natin, merong search term, placement, campaign, pare-pareho lang yung steps. Kung babalik tayo doon sa demo natin. Nasaan na yun? Wala na, na-close ko na yata. Na-close ko na. Ganon din yung step natin. So, see you on the next lesson. Salamat sa pag-follow sa ating mga tutorials. Meron akong iniisip na kanina. Huwag kayong masyadong mainip o masyadong apurado. Ganyan din sa akin noon. Siyempre, iba-iba tayo ng learning capabilities. Kung hindi natin naintindihan, balikan lang natin. Okay. And then, kung meron tayong natutunan, huwag nating ipagdamot. Learn, apply, and share. Yan ang motto natin sa Provincianong BA. See you on the next video.